Test. Sige po mga kapatid, tayo'y magsisimula na para sa ating Sunday School. Again, na Blessed Lord's Day po. Itutuloy po natin yung ating pag-aaral pagdating sa True Community of Biblical Fellowship. At tayo po ay nasa Lesson 3 na, kung saan ito'y pinamagatan natin na Communion with God. So kung ito po ay may kinalaman doon sa Lesson 2 natin, which is yung Union with God, yung ating pakikipag-isa sa Triune God through our Lord Jesus Christ. Pero meron itong isang active din na aspect at ito yung ating communion sa Kanya. So hayaan nyo pong magsimula ako sa introduction na ito. Kung kilala nyo po si John G. Patton. Siya yung tinaguriang The King of Cannibals. At by the way, ito yung pinaka-paborito kong missionary dahil siya yung first missionary na nabasa ko. Pero itong si John G. Patton, as the King of Cannibals who carried the gospel into the wild jungles of New Hebrides, his spiritual strength and dedication was formed in a humble home in Scotland. Bago niya paharapin yung mga delikadong tao, yung mga katakot-takot na cannibals at tribo doon sa New Hebrides, meron muna siyang nasaksiyang isang tao, isang ama, isang matatag at disiplinadong tao sa kanilang tahanan, at ito ay ang kaniyang ama. Nasaksihan niya araw-araw ang kaniyang ama na nakikipagbuno sa Diyos sa panalangin. Kaya yung tatag na nag-sustain kay John Patton doon sa mission field, hindi po yun nangyari overnight. It was cultivated and forged through years of witnessing the ordinary, the consistent and unwavering habit of daily communion with God. Actually, doon sa kanyang biography, nung siya'y dumaan sa napakaraming enkwentro at sakuna, ang lagi lang bumabalik sa alaala niya is yung panalangin ng kanyang tatay. His father, James Patton, hindi ito sikat na theologian tulad nila John Owen, nila George Whitefield, nila Jonathan Edwards. Hindi siya influential na public figure kagaya ng mga nabanggit. He was simply a humble stocking manufacturer whose greatest legacy was his hidden life of prayer. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon, kagaya ng ating nabanggit kanina, yung communion with God. Gusto ko pong basahin muna natin yung quote dito ni John Patton sa kanyang book. At sorry, mainam po na magsimula muna tayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at dalangin namin na buksan ninyo ang aming mga mata, ang aming mga puso, i-increase nyo po ang aming pananampalataya upang mas lumalim yung aming pangunawa patungkol sa subject na ito, yung communion with God. At dalangin namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa amin, siyang magbago ng aming puso sapagkat labas sa Kanya ang mga ito'y magiging walang kabuluhan sa amin. Ito'y magigamit lamang namin para sa aming self-righteousness. Kaya't kami nagpapakumbaba at ito'y iyong basagin at dalhin niyo kami sa mataas na appreciation ng natapos na gawa ng aming Panginoong Hesus. Kaya't purihin ka sa pangalan niya lamang ni Kristong Hari. Amen. Sige po, nice kong basahin itong quote na ito ni John Patton regarding kay James Patton na kanyang father. Here daily and oftentimes a day, generally after each meal, we saw our father retire and shut to the door. And we children got to understand by a sort of spiritual instinct, for the thing was too sacred to be talked about, that prayers were being poured out there for us, as of old by the high priest within the veil in the most holy place. We occasionally heard the pathetic echoes of a trembling voice pleading as if for life, and we learned to slip out and in past that door on tiptoe, not to disturb that holy colloquy the outside world might not know, but we knew. Hence came that happy light as of a newborn smile that always was dawning on my father's face.
It was a reflection from the divine presence in the consciousness of which he lived. Ito yung nasaksihan ni John Patton sa kanyang early years, sa kanyang simula pagkabata, ang isang ama na merong secret place kung saan lahat ng kanyang matters before God at lahat ng kanyang concerns sa kanyang family at lahat ng kanyang gagawin sa kanyang pamilya ay idinudulog muna sa Panginoon. Naalala ko, binanggit din na bago raw sila disiplinahin, sa dami nila magkakapatid, merong palo, pero bago ilapat yung pamalo na yon, dinudulog din muna yon ng kanyang ama doon sa trono ng biyaya, doon sa kanyang secret place. At naririnig niya yung mga echoes na yon. At alam niyo, sabi ni John Patton, paglapat ng disiplina na yun sa kanya, napakatamis. Dahil alam niya na kinonsulta niya yun sa Diyos. Alam niya na yung kanyang tatay ay binuno yun doon sa kaniyang Diyos. At mabiyayang nilapat yun sa kanila. And reflecting on those years, John Patton would later testify that his father's secret fellowship with God, ito yung nag-shape ng kanyang life na mas higit pa kaysa sabi niya, mas higit pa kaysa sa mga sermons na narinig niya. And that testimony reminds us that the greatest spiritual strength, it is often formed not in moments of public ministry, but kagaya nung pinakita natin, but in a quiet, unseen place where God's people meet with Him day after day. At mga kapatid, ito po yung i-consider natin sa umagang ito kung bakit yung daily communion natin sa Diyos, it is not merely spiritual obedience, na tila kapag nakapag-devotion ka na ay okay na. Kundi i-establish natin dito that yung communion sa Diyos, it is the very foundation of a faithful and enduring Christian life. Now, so, let me read first in Psalm 27 verse 4. Nadaanan ito ni Pastor Eli kanina sa ating Liturgy of the Word. In Psalm 27 verse 4, one thing I have asked from the Lord that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Last chapter po, pinag-aralan natin that the New Testament idea of fellowship with God has two parts. Meron itong objective relationship, which is our union with Christ, and meron itong experiential relationship, which is our communion with Him. And ginamit natin itong union and communion para i-describe itong dalawang side ng fellowship natin kay Christ. At mahalagang tandaan po natin na dahil sa ating union with Christ, at actually sa buong series natin na ito yung lagi nating i-establish, dahil sa ating union with Christ, naging posible yung ating communion sa Kanya. At kapag ganito po yung ating understanding, mas malalim yung appreciation, mas malalim yung ating confession of sin, mas ma-appreciate natin at mas ma-enjoy natin yung mga salvation blessings na meron tayo. Now, dalawang bagay po, hinati natin sa dalawa itong pag-aaral na ito. And first, it is the communion with God is a way of living. And secondly, communion with God is a way of sharing. A way of living and a way of sharing. So communion with God is not a one-time event. It is a way of living. Tinawag ito ni Bridges dun sa kanyang libro as an all-day affair. An all-day affair. It means you start your day with communion with God, and this affair continues throughout the entire day until you go to bed. Ang ganda ng illustration dito ni Matthew Henry na yung paggising natin at yung pagtulog ay nagpipicture ng ating death and resurrection. Yung ating pagtulog somehow merong ini-encourage na merong meditation ng death. Ibig sabihin merong nearness sa death. But at the same time, yung ating paggising kinabukasan is merong blessing na pinapakita sa atin na merong pagkabuhay magmuli. So, real communion with God, it is not something that happens by accident. Ito ay tuloy-tuloy.
It is a relationship that is present in all parts of the day. At hindi ito kino-confine natin sa tuwing devotion mo lang sa umaga. Di ba? Ito yung irony na we pray doon sa presence ng Diyos, we pray doon sa enjoyment ng kanyang mga blessings, we pray para sa deeper sanctification, and yet, kino-confine natin yung communion sa Diyos doon lamang sa umaga. Doon lamang sa ating first reading ng kanyang mga salita. Pero si King David, hindi ganun. Nung inawit niya yung Psalm 27, "One thing have I asked of the Lord, I will seek after Him, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the Lord and to inquire in His temple." Now this psalm, this verse is one of the clearest expression of David's longing for continual communion with God. Tingnan niyo yung progression ng verse na ito. Anong sabi niya sa una? One thing have I asked. Nandun na agad yung supreme desire ni David. One thing have I asked. Yung supreme desire na ito ay kayang i-outweigh lahat ng ambition na meron siya. At anong sunod na sinabi niya? That will I seek after. And notice yung progression. His desire is accompanied by active pursuit. So yung communion with God, again, hindi ito passive. Minsan sa sobrang communion, sinasabi nila na nakatulog na sila sa prayer, sa yung communion nila na tila passive, yung kanilang communion. Hindi. Even sa communion with God is merong strenuous effort, merong strenuous discipline sa communion na ito. At ito yung pinapakita ni David. Active yung kanyang communion. He desire yung kanyang supreme desire to know God, ina-outweigh nito lahat ng ambition na meron siya. Anong sabi doon? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. He is expressing a desire for God's presence to be His permanent dwelling. Diba? Hindi ito merely na occasional visit lamang doon sa temple courts. Hindi ito merely na parang sumilip lang siya at nagpaalam doon sa tabernacle. Ang desire ni David is yung permanent dwelling. Ang kanyang desire is to live in the house of the Lord all the days of my life. And purihin ng Panginoon dahil sa New Covenant, ano yung pinaliwanag sa atin kanina sa Liturgy of the Word? Yung presence ng Diyos ay nananahan sa kanyang templo, sa iglesia, sa bawat mananampalataya. Another thing na binanggit ni David, it is to gaze, and this is the pinaka-point nung verse na ito, to gaze upon the beauty of the Lord. This is the heart of communion. Delighting sa kanyang character, delighting sa kanyang holiness, delighting sa kanyang glory. Alam natin, kapag dumilat yung mata natin sa umaga, nag-engage agad tayo sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa eskwelahan, and there is beauty everywhere. Makikita mo yung mga ganda ng buildings na binanggit kanina ni Pastor. We see beautiful people, beautiful places. And yet, para kay David, none can compare doon sa beauty na sinisik niya muna. And that is the beauty of Christ. We have many concerns, we have many petitions, we have many deadlines. Di ba? May mga late schedule tayo. Pero kay David, yung kanyang communion ay hindi nakadepende doon sa kanyang mga schedule. Yung kanyang communion ay nakadepende sa kung sino yung Diyos. Yung kanyang glory, yung kanyang holiness, yung kanyang character. And then he added, and to inquire in His temple. Now, communion also involves that seeking ng kanyang wisdom, yung seeking ng kanyang guidance and will. Hindi lamang ito individually. Kung mapapansin niyo po, bagamat ito ay available sa lahat ng mananampalataya, given na tayo yung mga anak ng Panginoon. Pero best thing na makikita rin natin itong to inquire in His temple is sa ating Lord's Day. Sa ating corporate na communion sa Diyos. Now for David, communion with God is not simply a morning routine. It is an all-day affair, a way of
living. At maganda yung pag-aaral natin ngayon sa Liturgy of the Word since binanggit doon ni, ni Pastor Eli yung appeal for separation. And this is very crucial. Dahil yung separation natin from all kinds of ungodliness, from all kinds of unrighteousness and sin, ito ay rooted muna doon sa ating union and communion sa Diyos. Otherwise, magiging suntok sa buwan o magiging dismayado ang isang buhay ng mananampalataya kung i-approach niya yung kanyang mga worldly endeavors at yung kanyang all-day affair apart dito sa communion na ito. Now, very helpful yung book dito ni Matthew Henry, and he divides this communion into 3 parts. Sa kanyang book na Directions for Daily Communion with God, meron siyang 3 bahagi doon. First is yung first discourse, pinakita niya doon to how to begin every day with God. And then secondly, yung second part is how to spend every day with God. And then thirdly, how to close every day with God. Napaka-daming annex nung point niya na yon, kaya pumili na lang ako at least na tigdalawa. Pero I encourage po yung bawat isa na nabasahin niyo po itong Directions for Daily Communion with God. Dahil doon sa ibang mga points niya is maraming mga practical na nakadikit sa kung paano natin magmamaterialize itong communion na ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Now, tingnan muna natin doon sa first discourse. 2 bagay yung gusto kong makita nyo, at least sinamap natin dito. Pinopoint doon ni Henry that in the morning, yung first discourse na yon, it is a promise of gracious acceptance with God. That every time we commune with God early in the morning, that is a reminder to us that we are His people. We are His children, and He will keep up His authority over us. And di ba parang isang soldier na merong isang king, and then yung kanyang mga soldier is bago niya isend yun doon sa battlefield, meron munang yung reminder. Nire-remind sila kung ano yung mission nila, kung ano yung importance ng kanilang mission, kung ano yung status nila. And the same thing sa ating morning communion sa Kanya, it is a daily reminder ng Kanyang authority sa atin. Hindi lamang as king, kundi kakabit nun as father, bilang ama sa kanyang mga anak. Which we are apt to forget. Kung saan kapag tinitingnan natin na yung daily communion natin is doon lamang sa morning, and all throughout the day is nine-neglect na natin yung ibang parts na ito, we are apt to forget yung reminder na yun sa atin ng king, na meron siyang authority sa ating buhay. Na siya bilang ating ama ay meron siyang salita, meron siyang pangako na kung saan dapat tayo'y namumuhay. And secondly, it is a promise of constant attendance on Him in the way He has appointed. He will testify His love and compassion toward us. So hindi lamang ito parang authoritarian, no, na bully king, hindi ganun. Paglapit natin mismo sa Diyos, that is a covenantal love sa atin. Hindi yun simple na nakalapit ka doon because ikaw ay matuwid, ikaw ay mabait, ikaw ay merong ministry, ikaw ay nagli-lead, ikaw ay faithful sa buong week, kundi yung iyong paglapit doon sa presensya ng Diyos early in the morning, kung paano Kanya pinreserve sa buong gabi, yun ay covenantal love ng Diyos sa atin. Kaya't yung paanyaya ng panalangin ito, expression po ito ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang niya tayo pinahihintulutan na lumapit sa Kanya kapag may pangangailangan, kundi ninanais po ng Diyos na tuloy-tuloy yung pakikiniig natin sa Kanya. Tulad ng isang mapagmahal po na ama na ang nais niya lagi ay yung tinig ng kanyang anak. Ikinalulugod ng bawat ama yung makamusta siya, yung makausap siya ng kanyang anak. Walang tatay na malulugod na gigising yung kanyang anak at magigising na lang siya na pumasok na pala sa school. Hindi nagpaalam.
At the same thing na ninanais ng Diyos sa atin. Diba, na ang gusto ng Diyos, ikinalulugod niya ang mga panalangin ng mga matuwid at mahalaga sa Kanya ay yung pakikipag-isa at pakikinig sa Kanya. Yun yung delight kanina, di ba, kinanta natin doon sa first hymn, is yung delight ng Diyos is yung Kanyang mga children. Now, sa second part ng book na yun, pinakita ni Matthew Henry kung paano i-spend yung araw o yung kabuuan na ito. At may dalawang punto lamang tayo na nilagay dyan. It is a patient expectation and it is a constant attendance upon Him in a way of duty. So a patient expectation. Every day, mayroong sense naman talaga ng patient expectation sa God's mercy. Pero true communion with God includes patiently waiting for His guidance and deliverance, trusting that His timing is perfect. Alam niyo po, doon sa isa ito sa nagiging struggle natin bilang mananampalataya. Yes, we start the day doon sa communion sa Kanya through prayer and through the Word. Pero most of the time, we are being bombarded by schedules, daily affairs, problems, whether ito ay sa negosyo, whether ito ay sa inyong mga trabaho. And dito nagkakaroon ng tension doon sa ating communion sa Kanya. Kung minsan nagiging independent na tayo sa kung paano natin siya in-approach kaninang umaga, doon sa ating morning na communion sa Kanya. Nagiging independent and impatient tayo, we continue to seek and wait, nagiging independent tayo, pero ang sinasabi sa atin dito ni Henry, we must continue to seek and wait until He speaks and fulfills His promises. Isang practical na suggestion doon ni Matthew Henry is, napakadami daw nating pwedeng idulog sa Diyos all throughout the day. Halimbawa po, hindi masama yung makinig ka ng music sa iyong sasakyan, hindi masama po iyon. Pero, ang sinasabi doon ni Matthew Henry, pagdating po doon sa seriousness natin, doon sa communion with God, is merong time to examine at to lay down sa harapan ng Diyos yung mga matters natin all throughout the day. Na kung meron tayong time doon sa music, which is not bad, all the more na meron tayong mas maraming time to meditate doon sa Kanyang promises. Now, it is also a constant attendance upon Him in a way of duty. Kaya sinasabi natin na hindi lamang isang sandali yung pananalangin, kundi ito po ay tuloy-tuloy na paraan ng pamumuhay. Sa buong maghapon, ang buhay ng mananampalataya ay dapat umiikot sa patuloy na pakikipag-isa sa Diyos na hinahanap ang Kanyang presensya at kalooban sa bawat pagkakataon. Now lastly, doon sa Kanyang third discourse, basahin ko po itong Psalm 4 verse 8. In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Napakaganda doon sa third discourse na yan dahil pinakita doon ni Matthew Henry yung life ni David. Di ba nagtatago siya doon sa kanyang anak kay Absalom at hinahunt siya nito. At halos wala siyang lugar kung saan siya makakasilong, kung saan ililay down niya yung kanyang ulo, very restless siya. Pero yung naging kanyang kapahingahan or the very pillow na kanyang hinigaan is yung confidence niya doon sa covenantal faithfulness ng Diyos. Yung Diyos yung kanyang naging rock. Kaya nga di ba may encounter niyo yun doon sa Psalms and even sa Psalms ang sabi niya doon is may rock, may fortress, yung mga word na yon. At yun yung nagpapakita ng covenantal faithfulness na naging comfort ni David all throughout dito sa mga restless nights na meron siya.
So, Thou, Lord, only makest me dwell in safety. Kaya yung kanyang assurance, mga kapatid, hindi lamang ito psychological, na parang kinokondisyon niya lang yung kanyang sarili. Kundi ito ay theological, ito ay rooted sa kung sino ang Diyos. Assurance of God's covenantal love is a deeper assurance kung saan it eliminates all doubts and fears sa bawat mananampalataya. And so, pinakita rin natin dito that bukod doon sa resting entirely sa covenantal faithfulness ng Diyos, ending the day with God is an act of faith. Actually, Matthew Henry repeatedly reminds believers that whether the day contained joys, whether it contained disappointments, God's goodness remains unchanged. Yun yung isang comfort sa atin when we lie down sa pagtulog sa gabi, na kahit yung buong araw natin ito man ay punong-puno ng joy, ito man ay punong-puno ng struggle and disappointment, meron tayong kapahingahan kung saan yung Diyos hindi nagbabago. Kung saan yung kanyang pangako, yung kanyang salita, ay mananatiling kaalwan sa kanyang mga anak. And so communion trains us to judge our circumstances by God's promises, rather than judge God by our circumstances. So kung minsan, tinitingnan natin yung pagkilos ng Diyos, yung kanyang favor, ginajudge natin ito sa kung gaano tumakbo yung araw natin, na kapag very disappointing at very unfavorable, nandun yung panlalamig natin sa communion sa Kanya. And so isang bagay rin ito na gusto natin i-mortify when we tackle about this communion with God. At sino po yung gustong magbasa nitong sinabi ni Matthew Henry? Meron siyang quote dyan, maikli lang ito. Sino po yung gustong magbasa? To set God always before us, and to act as those that are always under His eye. It is to live a life of communion with God, both in ordinances and providences. It is to make God's word our rule, and His glory our end in all our actions. Ayan. So, isang simple lang yung gustong sabihin dito ni Matthew Henry. Every part of the day is lived before the face of God. Every part of the day is lived coram Deo, before the face of God. That is a way of living. No? Yan yung first point natin. And again, very crucial yan kung i-apply natin yung appeal sa reconciliation, appeal sa separation. Maganda matingnan natin at matest natin ito, how we commune doon sa triune God, how we commune and gaze upon the beauty of Christ. Bago tayo tumungo at makipag-commune sa ating kapwa. Now, secondly, hindi lamang ito way of living, it is a way of sharing. May isang aspect pa yung ating communion sa Diyos na dapat nating ma-appreciate. Di ba sa chapter 1, pinakita natin last time yung communion natin sa isa't isa ay merong sense ng pakikibahagi din natin sa bawat isa. Ito man ay spiritual aspect, ito man ay material aspect. At alam nyo po, meron ding ganitong aspeto pagdating sa ating communion sa Diyos. So meron din itong physical aspect, yung way of sharing. Pero yung tanong, ano ba yung pwede kong i-share sa Diyos? Diba? Valid naman yung tanong, since God is self-sufficient, He does not need anything from us, in Acts chapter 17. Pero ang question din is our communion with Him a one-way street kung saan tanggap lang tayo ng tanggap ng mga spiritual blessings na ito. And in return, wala sa atin is yung response doon, walang respond doon sa blessing na yun. One of the amazing privileges believers have is to share with God in communion. Actually giving something to Him. Pag binasa natin yung Revelation chapter 4, 6-9, it speaks of 4 living creatures around God's throne who give glory, honor,
and thanks to Him. So we have something na i-offer at i-share sa Panginoon. Anong sabi sa Romans chapter 12? We offer our bodies as living sacrifice. So hindi tayo mga mystic na nag-worship lang na parang spiritual lang. No? Kasama doon yung ating body. Kasama doon yung ating all-day affair, yung ating mga agenda. And ito dapat ay pinangungunahan ng Panginoong Hesukristo. So we can give worship, we can give praises, thanksgiving for who He is and what He has done. Alam niyo po ba na bukod dyan, we can offer to God our love through obedience sa ating pagsunod. Di ba ang sabi ni Kristo na yung mga tunay na umiibig at nagmamahal sa Kanya ay yung mga taong sumusunod sa Kanyang salita. At sinabi rin po ng Biblia na ang Diyos ay nalulugod kapag tayo ay mapagpakumbabang nagpapasakop sa Kanyang salita. Even yung ating obedience, ito ay delight ng Diyos. Dahil, tandaan natin, yung ating obedience, derived ito doon sa perfect obedience ni Christ. No? Apart doon sa perfect obedience ni Christ, yung ating obedience, which is totally, hindi naman magaganap yun, bagkus sabi pa ng scripture, ito ay mga maruming basahan. Pero, tingnan niyo yung blessing. Dahil sa Panginoong Hesukristo, delight ngayon ng Father, delight ng Diyos, yung iyong pagsunod. Hindi lamang yan. Hindi lamang yung worship, hindi lamang yung praises, thanksgiving, and obedience. Alam niyo po ba, even our confession of sin can be a time of sharing with God if we have the right attitude. If our confessions are God-centered rather than self-centered, they can be a time of worship. Kung minsan ba nakikita natin na yung confession of sin na lamang is simply to brush off yung guilt natin, pwedeng makahulugan natin yan na nakagawa tayo ng kasalanan and yet nakikita lang natin yung throne of grace as if parang confession box. Now, hindi masama yung thought, yun yung in-encourage ng scripture. He is faithful and just to forgive. Pero pag sineparate natin ito doon sa objective truth ng ating union sa Kanya, pwede itong maging idol sa atin. Kapag hindi ito naging God-centered at naging self-serving na lamang ito just to brush off yung guilt, it can be a distraction para sa atin. But if we have the right attitude, yung confession na yun kapag God-centered, it can be a time of worship. Halimbawa po ito, in Ezra chapter 9, verse 5 to 15, kinuha ko na lamang yung ilang part dyan para hindi na natin mahaba kasi ito. Tsaka in Nehemiah 9, verse 5 to 35, alam niyo po ba, itong passage na ito, kung titingnan niyo mamaya sa inyong mga sariling tahanan, both of these prayers acknowledge not only the sins of the Jews, but also the righteousness, justice, and graciousness of God in His dealing with them. Anong sabi doon sa Ezra 9:13? Ito yung prayer, ito yung confession nila, you have punished us less than our sins have deserved. In Nehemiah 9:33, in all that has happened to us, you have been just, you have acted faithfully while we did wrong. So nakita niyo yung confession of sin nila, hindi ito rooted doon sa character, hindi ito rooted doon sa holiness ng Diyos, at hindi ito, I believe, hindi ito rooted sa gospel. Ay, rooted ito sa gospel. No? So, baligtad, hindi ba yung nabanggit ko kanina? Sorry. So, yung confession of sin nila, rooted ito. No, for the record, rooted ito sa character, rooted ito sa holiness, sa perfection ng Diyos, rooted ito sa gospel. No? And so, isang bagay ito na dapat nating i-meditate all throughout the day. No, may mga sins tayo na magagawa natin even sa lahat ng mga vocations natin. And nagpa-prompt yun sa atin. To remember yung character ng Diyos. To remember yung gospel ng Panginoong Hesukristo. At hindi lamang simple, Lord, sorry, nakagawa ko ng kasalanan. No?
Again, hindi ko sinasabi na mali yung paghingi ng tawad. Pero kaya nga ito yung subject natin ngayon, yung communion with God, is merong deeper appreciation dun sa confession of sin kapag rooted ito doon sa Ebanghelyo. Kapag rooted ito sa ating objective, sa ating union with God, sa kung sino siya at kung ano yung ginawa niya para sa kanyang bayan. So true confession is God-centered. It seeks to honor God's holiness before relieving our guilt. Madalas tayo, ito yung madalas na underappreciated sa atin, yung forgiveness ng Panginoon. Brothers, yung forgiveness ng sin na ipinataw sa atin ng Panginoon, hindi ito simply binrush off ng Panginoon. Tandaan natin na merong nagbayad ng kasalanang iyon. So kagaya nung hymn natin kanina, title, Pastor, More Life to Thee, More Love to Thee. Nung pinapakinggan ko yung kanina, mas nagkaroon ako ng deeper appreciation nung binabalik ko yung background ng music na yon. Na merong 29, tama ba? Merong 29 Christian na merong appeal ng separation na hindi kinompromise and na-produce yung beauty at yung deep na theological na truths na meron doon sa kantang iyon. And sa akin, na kumanta at nakinig na, it gives a deeper appreciation doon sa kanta. And the same thing din sa ating communion with God. Mas ma-appreciate natin to in light of the cross, in light ng ating union with Christ. Yung paglapit natin sa trono ng biyaya, laging bayad yun. Libre mo yung natanggap, totoo, pero bayad yun. Binayaran yun ng banal at habiling dugo ng Panginoong Hesukristo. At yun yung dapat mag-insight sa iyo ng deeper at magalak na communion sa Kanya. Ang sabi ni Jerry Bridges, as we give to God, He in turns gives to us. In fact, His giving precedes ours. For it is through the ministry of His Spirit in our hearts that we are prompted to give worship, thanksgiving, and obedience. God gives us a sense of His presence, and through that a fullness of joy. He enlightens our minds to understand the Scriptures so that we say along with the Emmaus Road disciples, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the Scripture to us? The same, mga kapatid, all throughout the day, ito yung maglinger na question sa atin. Were not our hearts burning doon sa gospel? Were not our hearts burning doon sa mineditate ko kaninang umaga, doon sa mga covenantal promises ng Diyos? And I believe doon sa pag-press natin ito all throughout the day, ito rin yung maglilid sa atin how to end the day doon sa communion sa Kanya. Ito ay organic, mga kapatid. Ito ay organic na activity ng isang mananampalataya. Now, let me conclude dito. When we spend time with God each day, He comforts us, eases our worries, and reminds us of His faithfulness through His Word. As we draw closer to Him, our hearts start to reflect His. We begin to love what He loves and feel sorrow for what saddened Him. Nawa, mga kapatid, ito yung isang bagay na lagi nating maalala sa ating communion with God all throughout the day. There are things that saddens Him, and there are things that delights Him. At nawa, tayo na may mga bagong puso, yun yung piliin natin lagi. Yung delight na meron yung Ama sa atin by submitting sa Kanyang salita, by refreshing the gospel sa ating pamumuhay. Now, throughout the Bible, God has always wanted a close relationship with His people. Naalala niyo doon sa garden, He looked for Adam. He walked with Enoch. He spoke to Moses as a friend and gave David a deep longing for His presence doon kanina sa Psalm 24, Psalm 27.
Sa New Testament, mga kapatid, Jesus promised to stay with His people, with those whom He loved, those who obey Him. Anong sabi ni Paul, ito yung kanyang desire, no, to know Christ better, to consider everything as rubbish, knowing Christ better and better from one degree of glory to another. Brothers, the Bible shows us that God wants more than just our salvation. He invites us to enjoy a real daily relationship with Him. Tandaan nyo ito, mga kapatid, sa aspect na ito ng communion. Ang nais ng Diyos is yung real, daily, all throughout the day na relationship sa Kanya. Hindi lamang yung isang umaga lamang na kumuha ka ng baon kay tatay, okay na. Tapos magkikita na kayo sa gabi, good night. Hindi ganun. Ang nais niya is yung all throughout the day na relationship sa Kanya. Now, this vertical aspect of fellowship, yung union and communion with God, mga kapatid, ito ngayon yung magiging susi, ito yung magiging pundasyon at pattern para sa ating horizontal na relationship. Kaya ito muna yung inuna natin dahil magiging yung horizontal communion at fellowship natin sa bawat isa, kapag hindi ito rooted sa truth na ito, sa ating vertical union at communion, magiging superficial po yung ating communion sa bawat isa. Sa last na meron po akong appeal dito sa mga fathers, and I believe na yung communion with God, I believe ito ay available sa bawat believers. Pero husbands, fathers, and godly men, godly leaders must exemplify o mas pinapangunahan dapat itong communion na ito. Now, I appeal to fathers, our children may not remember every lesson we teach, every good thing and memories we share with them, but they will surely remember what was most important to you. Si John Patton po, hindi lamang siya nahubog dahil sa mga payo ng kanyang ama. Si Patton ay nahubog dahil nakita niya yung isang tunay na ama na namumuhay sa presensya ng Diyos. Isang hindi ko makakalimutan at laging very teary-eyed ako doon sa event na ito, yung parting scene nila kung saan si John Patton ay lalarga na, pag-mission na. Naririnig niya yung kanyang ama doon sa snowy na magkasabay sila. Naririnig niya yung mga labi ng kanyang tatay na nananalangin pa rin sa kanya. At nung sobrang layo niya na, merong isang puno doon, umakyat siya, tinanaw niya yung kanyang ama, ganun din yung ginawa ng kanyang ama. At kahit parang hindi niya na halos makita, nag-e-echo pa rin yung prayer ng kanyang father. Kaya no wonder, even hinahabol siya ng mga cannibals, even na inikot niya yung buong island para lang patakbuhan. Nilangoy niya yung buong island ng New Hebrides pabalik dahil nga from point to point yung habulan ng mga cannibals doon. Even doon sa pag-ikot niya na yun, naaalala niya lagi na merong isang godly man, isang tatay na nananalangin, merong tunay na communion sa Diyos. At kung merong confidence yung tatay niyang yun yung confidence din na kanyang minana. Bago po naging international yung influence ni James, ng kanyang father, ni James Patton, through dun sa missionary effort ni John Patton, naging influence muna ito sa loob ng kanilang tahanan sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na communion sa Diyos at family worship. Kaya tandaan po natin, mga tatay, sa mga soon-to-be fathers, your children are watching. They are learning what matters. Hindi simple yung mga sinasabi niyo, kundi yung inyong habit. At ano yung pinakamahalaga sa inyo? Ano ba yung pinaka-precious sa buong araw ninyo? And I hope ito yung communion sa Diyos. Do they see a father who opens God's Word? Is there a place and a time where the family meets with the Lord?
Our children do not need perfect fathers. They need fathers who repent, who depend on Christ, who seek daily the beauty and gaze upon the beauty of Christ all day long. So fathers, ito yung challenge ko. Now, I'm not saying na fathers lamang ito, but sa lahat ng believers ito. But of course, I want to challenge the husband and godly men sa church na ito. Guard your secret place with God. Let your children discover that behind every faithful husband, every loving father, every godly leader is a man who was first learned to kneel before his heavenly Father. Ito po yung pinaka-greatest gift na may papamana natin sa ating pamilya. Pwede kang magkaroon ng malaking bank account, maraming lupa, good yun. Mabubuhay talaga sila doon for ilang generation. But the greatest gift, at hindi pwedeng mabankrupt sa kanila, is yung salita ng Panginoon. Yung testimony, yung communion na nakikita nila sa inyo. Ito ay consistent at higit pa kaysa sa mga provision at physical needs na pwede nating ibigay. Again, this is your communion with God ang maging influence sa inyong mga tahanan. Yun lamang po para sa ating Sunday School. Meron po ba kayong mga question, mga kapatid? Siguro kahit 1 to 2 questions. Kung wala po, pwede naman tayo mamaya. Wala daw. Wala po. Sige. Hugot. Sige po, mamayang lunch fellowship, marinig natin yung hugot ni Tita Glor. Sige po, wala na po. Going once. Kung wala na po, tayo manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay na nangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat dahil yung union at communion na meron kami sa iyo ay isang bagay na pinagbuwisan ng buhay at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ay kanyang delight. Kaya hindi nakakapagtaka, Panginoon, na hanggang sa punto ng kamatayan ay pinursu nyo kami. Dahil ganun na lamang yung pag-ibig at delight ninyo sa mga taong ibinigay sa iyo ng Ama. Kaya't, Panginoon, tulungan nyo kami na huwag ma-take for granted yung truth na ito. Tulungan nyo kami na hindi lamang namin ganapin yung mga means of graces at yung mga ordinances nang walang pagtingin at pagsulyap sa krus ni Kristo. Tulungan nyo kami na hindi ihiwalay ito sa karakter ng Diyos bilang banal at matuwid naming Ama. Tulungan nyo rin kami, Panginoon, na ipamuhay ito sa harap ng aming komunidad, sa mga bokasyon na aming kinabibilangan at sa mga kaibigan na aming nakakasalamuha. Tulungan nyo kami, Panginoon, na yung apilan ng pag-ibig, apilan ng reconciliation, apilan ng separation sa kasalanan, ay mas magampanan namin bilang mga ministers ng New Covenant ng may katapatan, hindi dahil sa angking galing namin, kundi dahil bago pa kami lumabas ng aming tahanan, sa aming mga private place, sa aming mga private closet, ay nagkaroon na ng tunay na communion sa iyo dahil sa aming union with Christ. Salamat, Panginoon, dahil apart sa iyo, ang lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Kaya't purihin ka sa pangalan ni Kristong Hari. Amen.